Tayo po lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po sa Pambansang Dambana at Parokya ni Santo Padre Pio. Ngayon po ay Miyerkules sa ika-13 linggo sa karaniwang panahon. Kaysa po ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, ang mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming iyong mga kinupkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Abraham ay 100 taon nang ipinanganak si Isaac. Lumaki si Isaac at nang ito'y awatin, naghanda ng malaki si Abraham. Minsan, si Ismael na anak ni Agar ay nakikipaglaro kay Isaac. Nang makita ito ni Sarah, sinabi kay Abraham, "Palayasin mo ang mag-inang iyan. Ang anak ng ating alipin ay huwag mong pamamanahan. Si Isaac ang dapat magmana ng lahat."
Labis itong ikinalungkot ni Abraham sapagkat anak din niya si Ismael. Ngunit sinabi ng Diyos kay Abraham, "Huwag kang mabahala tungkol sa mag-ina. Sundin mo na ang gusto ni Sarah, sapagkat kay Isaac magmumula ang lahing sinabi ko sa iyo. Magkakaanak din ng marami ang anak mong iyan kay Agar, at sila'y magiging isang bansa. Yamang anak mo rin si Ismael." Kinaumagahan, ang mag-inay ipinaghanda ni Abraham ng baong pagkain at inumin bago sila pinaalis. Isinama ni Agar ang kanyang anak at nagpagalagala siya sa ilang ng Berseba. Nang maubos ang dalang tubig, iniwan niya ang kanyang anak sa ilalim ng punong kahoy at naupo ng may 100 metro mula sa kinaroroonan ng bata. Wika niya sa sarili, "Di ko matitiis na makitang mamatay ang aking anak." Samantalang nakaupo siyang nag-iisip, umiiyak naman si Ismael. Ito'y narinig ng Diyos at nagsalita mula sa langit ang anghel ng Diyos. "Agar, anong bumabagabag sa iyo? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng iyong anak. Lapitan mo siya at patahanin. Gagawin kong isang dakilang bansa ang kanyang lipi." Pinagliwanag ng Diyos ang kanyang paningin at nakita niya ang isang balon. Pinuno niya ng tubig ang dalang sisidlan at pinainom ang bata. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ismael. Siya'y lumaki sa ilang ng Paran at naging mahusay na mangangaso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Tumawag sa Diyos ang walang pag-asa. Sila'y iniligtas sa harap at dusa. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos. Sa mga panganib, sila'y kinukupkop. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Matakot sa poon, kayo kanyang bayan, nang makamtan ninyo ang lahat ng bagay. Kahit mga leon ay nagugutom din, sila'y nagkukulang sa hustong pagkain. Ngunit ang poon ang susundin, sa anumang bagay, hindi kukulangin. Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Lapit ako'y dinggin, mga kaibigan, at kayo ngayoy aking tuturuan, na ang Diyos ay dapat nating katakutan. Ang buhay masaya at mahabang buhay, di ba ninyo gustong inyong maranasan? Dukhang sa Diyos tumatawag ay kanyang inililigtas. Magsitayo po lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang dumating si Jesus sa ibayo sa lupain ng mga Gadanero,
Sinalubong siya ng 2 lalaking galing sa libingan. Sila'y inaalihan ng mga demonyo at napakababangis kaya't walang mga has dumaan doon. Pagdakay sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon?" Sa di kalayuan ay may malaking kawan ng baboy na nanginginain at namanhik sa kanya ang mga demonyo. "Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kaming pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa 2 lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbong umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan at pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming, lalo't higit sa mga lagi nating kasama tuwing misa, ang mga nakikiisa sa pamamagitan ng 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan. Sa mabuting balita ngayon, napakagandang kwento, subalit nakakalungkot ang naging tugon ng mga tao. May magandang ginawa si Jesus, ngunit hindi iyon nakita ng mga tao, bagkus ay mas pinahalagahan nila ang mga bagay na material, ang kanilang ikabubuhay. Sa kwento po'y pinagaling ni Jesus ang 2 inaalihan ng demonyo. Isang bagay na dapat ay ikatuwa sapagkat ito'y nagbigay lugod sa mga inaalihan na pagaling ang may sakit, na palaya sa kanilang mga karamdaman. Subalit, anong ginawa ng mga tao? Mas inisipan nila ang mga baboy kaysa mga tao. Nakiusap sila kay Jesus na umalis sa lugar nila dahil namatay ang kanilang mga baboy. Sa buhay, minsan inaakala nating pinahahalagahan natin ang totoong mahalaga, subalit nagkakamali tayo. Mga minamahal sa buhay na ito, ang mga anumang yaman na material ay hindi naman natin madadala tulad ng sinasabi ng matatanda. Ang karangyaan, ang pagkakilala, ang estado ay walang magagawa sa harap ng Diyos. Laging ang pinakamahalaga si Jesus. Kaya ano pong tanong sa atin ngayon? Ano ang tunay nating pinahahalagahan? Sino ang tunay nating binibigyan ng importansya? Ano ang tunay nating binibigyan ng mas mahalagang pagkakataon? Alam niyo po dito sa pambansang dambana, lalo kapag kalinggo, natutuwa naman tayong may mga taong may dalang mga alaga. Ako'y 3 rin ang alagang aso. Marami ditong taong may dalang aso kapag kalinggo at Sabado. Ang nakakalungkot, yung sa dami ng tao, ang nakaupo'y aso at nakatayo ang matatandang tao. Maling pagpapahalaga. Maaaring itinuturing nating kapamilya ang ating mga alaga o walang masama. Pero kung ito ang mas pinapahalagahan natin kaysa kahalagahan ng ating kapwa, may maling pagpapahalagang nabubuo sa atin. At yun po'y paalala sa ating lahat. Minsan tayo nagagalit sa ibang tao dahil sa kanilang pagkakamali, habang mas pinapahalagahan natin ang mga bagay-bagay na mayroon tayo.
Minsan nakakatakot na mas mahalaga pa ang ating mga gadgets, mas mahalaga pa ang ating mga yaman kaysa mga taong ating nakakasalamuha. Bagay na paalaala ni Kristo sa araw na ito, bigyang pahalaga ang katayuan ng tao. Bigyang pahalaga ang kapakanan ng kapwa, ang kagalingan ng ibang tao. Sa ganung paraan, nabibigyang lugod natin ang Diyos. Siya na laging hinihingi at ang hinahangad ay ang kabutihan natin. Siya na ang laging gusto ay ang kaunlaran ng bawat tao. Siya na ang laging ninanais ay ang kabutihan at kabanalan ng bawat isa. Sana po sa ating patuloy na pagpupuri sa Diyos, idalangin natin na tayo ay magkaroon ng tamang pagpapahalaga. Walang masamang bigyan ng panahon ang mga material na bagay sapagkat ito'y kailangan natin. Pero sana laging mas mahalaga ang katatayuan, ang karangalan, ang kapakanan ng ating kapwa. Ang tao na nagtataglay ng mukha ng Diyos sa ating panahon. Sana po'y lumalim tayo sa pagpapahalaga sa kapwa habang tayo nagbibigay puri at lugod sa ating Panginoon. Para po sa maghandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banan. Ama naming lumikha, kami iyong pinapagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, amay kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinaragilan ng lahat
kung hindi po kaya lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig, nang kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo, tunghayan mo ang aming pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na parig ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sa tuwing ay nalay, sa
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kaming pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maiaalay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ng mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongheng Banal, Pintakasing Santo ng Milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulensya plenaria ngayong taon ng Jubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ang ating Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis pong kasama ng Healing Bundle ay may halo ng langis mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Nawa po'y maging daan ng Healing Bundle
sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Panginoon. Ikatlo, malugod naming muli kayong inaanyayahan para sa ating Holy Pilgrimage sa Roma ngayong October 3 to 17. May mga ilan pa pong bakanting slots. Ito po'y espesyal dahil tayo'y makadadalaw at makapagdadasal sa puntod ni Papa Francisco. Papasok tayo sa mga Jubilee doors ng mga Jubilee churches sa Roma. Papasyalan natin ang Assisi, ang bayan ni San Francisco at Santa Clara, kung saan naroon din si Carlo Acutis. At siyempre pupuntahan natin ang Pietrelcina at San Giovanni Rotondo at iba pang mga lugar na kaugnay ng buhay ni Padre Pio. At kung may awa ang Diyos, posible nating makita ang kasalukuyang Papa Leon ika-14. Para po sa inyo na naririto at na nasa mga live streaming na nais humabol, makipag-ugnayan po kayo sa ating opisina o sa mga numerong nasa screen para sa mga detalye at na kayo aming matulungan sa pagsama sa paglalakbay na ito. At ngayon pong darating na Sabado, unang Sabado ng buwan, 5 ng Hulyo, ay may pagpaparangal sa mahal na Birhen ng mga biyaya. May prosesyon sa 5 ng umaga, magsisimula sa Fountain of Hope. Ang mga sasama ay inaasahang magdadala ng kandila na may pansalo. Susundan po ito ng misa sa 6 ng umaga. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Salamat po sa inyo. Ang sunod nating misa mamayang alas 8 ng umaga, inaasahan po namin na inyong pananatilihin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos samang makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan. Manalangin tayo. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin ng mga rosaryo, imahen, dasalan, healing rub, miracle oil at mga healing bundles na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awat biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at edya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagkatapos po ng misa, isusunod natin ang pagdarasal ng pang-umagang panalangin. Kayo po ay inaanyayahang makiisa. Salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakiisa sa banal na pagdiriwang. Maraming salamat po sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayo sa kapayapa at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Magandang umaga po sa ating lahat, paanyaya. Tayo po'y sama-sama sa panalangin. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang araw na ng Hulyo, 13 Miyerkules sa karaniwang panahon. Tayo po ay tatayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Tayo'y lumapit sa ating Panginoon, siya'y aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo'y lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya'y purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo'y kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Tayo po sa awit. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Halina at sambahin ang Diyos na may likha sa atin. Awit tayo pong lahat. Sa Pagdating ng bagong umaga, tulad ng awit nitong Maya, ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Kahit ulan man sinag ng araw, mula sa langit sa ating alay, ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Ating umaga mayroong buhay, tulad sa Eden ng isilang. Ating purihit pasalamatan, Diyos na may dulot lahat ng iyan. Panginoon, ang taglay mo sa aming umaakay. Kasalanan ay nangungusap sa puso ng masasama. Sa ubod ng puso nila ay doon ito nagwiwika. Tumanggi ito sa Diyos at ni takot ito'y wala. Ang palagay sa sarili siya isang dakila na. Ang akala hindi batid ng Panginoon ang kanyang sala. Kaya yaong iniisip, hindi siya magdurusa. Kung mangusap ay masama at ubod ng sinungaling, dahop na ang karunungan sa paggawa ng magaling. Masama ang binabalak samantalang nahihimlay. Masama rin ang ugali at isa pa'y kasama ay. Yaong laging inaakap ay gawaing mahahalay. Ang wagas na pag-ibig mo, O Panginoon, ay walang hanggan, at ang iyong pagtatapat ay abot sa kalangitan. Matuwid at matatag, kana tulad ng kabundukan, ang matuwid na hatol mo'y sinlalim ng karagatan. Ang lahat ng mga tao't mga hayop na nilalang, sa tuwin ay kinukupkop na mapagpala mong kamay. O Diyos, yaong pag-ibig mo'y mahalaga at matatag. Ang kalingay nadarama sa lilim ng iyong pakpak. Sa pagkain ay sagana sa sarili mong tahanan, doon sila umiinom sa batis ng kabutihan. Sa iyo rin nagmumula yaong lahat ng may buhay, ang liwanag na taglay mo ay sa amin umaakay. Patuloy mong kalingain ang sa iyo'y umiibig. Patuloy mong pagpalain ang may buhay na matuwid. Ang palalo'y huwag tulutan na ako'y salakayin.
o ang mga masasamang gustong ako'y palayasin. Yaong taong masasamay masdan ninyo at nagupo, sa kanilang binagsakan, hindi sila makatayo. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, ang liwanag na taglay mo'y sa aming umaakay. Ikaw, O Diyos, ay pupurihin sa taglay mong lakas. Purihin ang Diyos, siya ay ating awitan. Tugtugan ang tambol, gamitin ang pumpyang. Isang bagong awit, siya ay papurihan, siya ay tawagin ng tayo'y tulungan. Ako ay aawit ng bagong awitin. Ikaw, Panginoon Diyos, aking pupurihin. Sa taglay mong lakas, di kayang lupigin. Bayaang maglingkod ang mga nilalang. Sila sa utos mo'y nagtamo ng buhay, na ang ilong nila ay iyong hiningahan, kaya naman lahat sa iyo'y gumagalang. Pag ikay lumapit, bundok, karagatan, pawang manginginig, hindi mapalagay. Maging mga bato'y pawang natutunaw. Ngunit sa sino mang masunuring tunay, ika'y nahabag, lubos, nagmamahal. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ikaw, O Diyos, ay pupurihin sa taglay mong lakas. Dakilain natin ang Diyos na kapiling sa pamamagitan ng mga papuring awitin. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha. Pumalapak kayong may awit at tuwa bilang pagpupuri sa Diyos na dakila. Ang Diyos na Panginoon kataas-taasan ay dakilang haring dapat katakutan. Sila'y nagahari sa sangkatauhan. Tayo'y pinagwagi sa lahat ng tao. Sa lahat ng bansa ay mamahala tayo. Siya ang pumili ng ating tahanan, ang lupang minana ng mga hinirang. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng trompetang malakas ang tunog. Masayang sigawan ay pinanansuob. Purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ng hari, sila ay papurihan. Ang Diyos ang hari ng lahat ng bansa. Awit at purihin ang mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Sa mga hinirang ng Diyos ni Abraham, sasama ang madlang mga pamunuan ng lahat ng bansa sa sandaigdigan, ang mga sandata ng bawat lahat ng kawal, lahat ay sa Diyos na hari ng tanan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. dakilain natin ang Diyos na kapiling sa pamamagitan ng mga papuring awitin. Tayo po'y magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Ano mang hindi mo gusto'y huwag mong gagawin sa iba. Ang nagugutom ay pakanin mo, at ang walang maisuot ay bigyan mo ng damit. Humingi ka ng payo sa marunong. Magpuri kang lagi sa Panginoong Diyos at dumalangin sa tuwirin ang iyong landas para magtagumpay ka sa iyong layunin. O Diyos, akitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong kalooban. O Diyos, akitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong kalooban. Akayin ang aking mga yapak na tumahak sa iyong landas. Upang umayon sa iyong kalooban. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. O Diyos, akitin mo ang aking puso upang umayon sa iyong kalooban. Tayo po ay tumayo. Papuring awit ni Zacarias.
Ipakita sa amin ang iyong habag, Panginoon, at alalahanin ang iyong banal na tipan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David ng kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na iligtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na iligtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro ang Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ipakita sa amin ang iyong habag, Panginoon, at alalahanin ang iyong banal na tipan. Pasalamatan natin si Kristo at alayan siya ng patuloy na papuri dahil pinababanal niya tayo at tinatawag na kanyang mga kapatid. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Inaalay namin ang simula ng araw na ito sa karangalan ng iyong pagkabuhay. Maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang maghapong ito sa pamamagitan ng aming gawang kabanalan. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Bilang tanda ng iyong pag-ibig, pinagbabago mo ang bawat araw para sa aming kapakanan at kasiyahan. Panibaguhin mo kaming lagi para sa iyong kadakilaan. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Tulungan mo kaming makilala ka sa katauhan ng aming kapwa, lalo na sa nagdurusa at mga dukha. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Kasama ng lahat, gawaran kaming mamuhay ngayon ng mapayapa na hindi gumaganti na masama sa masama. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina na mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod na pampasandambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala na kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon na pampasandambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, tulungan mo kaming umunlad sa kabanalan. Ngayon po, dasalin po natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming pahintulot sa tukso, at adya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sapagkat iyong kaharian at kapangyarihan at ang kadakilaan magpakailanman. Amen. Amen.
Ama, dinggin mo ang aming mga pang-umagang panalangin. Tulungan mo kaming tumahak sa iyong liwanag at mamuhay sa katotohanan sa muli kaming isinilang bilang mga anak ng kaliwanagan. Kami naway iyong maging saksi kahit saan man dako. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Iligtas tayo sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Marami pong salamat sa nakaisa sa ating pang-umagang panalangin.